na na-release sa Malacanang Records Office. Release po yun. But I have a choice, pasukan ko ba o hindi. And my choice was, and I chose, hindi ko kailangan yan, hindi ako papasok dyan. Yes, at actually, Attorney Vic, merong isang personality din from the Philippines. Actually, naikwento ko na sa vlog ko. I don't know kung narinig mo. But anyway, na talagang yung pag-target sa'yo, alam din naman ng taong bayan, ay talagang ang nagtrabaho sa'yo, si Lisa Marcos, at talagang yung kanyang kapatid, si Martin Araneta at yung kanyang mga Black Ops. So, ito ba ay nakakagulat ba ito sa'yo? No, hindi ako nagugulat. At hindi lang naman, not to give too much credit sa mga nabanggit mo, hindi lang naman sila, nagtulong-tulong sila. Dahil nga ayaw nila yung direksyon na tinatahak namin, no, na hindi pwedeng business as usual. Binoto ka ng 31 million Pilipino dahil nagtiwala sa'yo, hindi pwedeng business as usual. Ang lagi kong sinasabi nun, yung mga pang-iintriga, yung paninira at kung may magmumura man sa likod ko, doon sa mga nakapaligid doon sa ating tinulungan, kaibigan natin dati pareho, kaya ko yun. Pero hindi ko kakayanin pag ang nagmumura sa akin ay yung 31 milyong Pilipino na. Hindi ko kakayanin yan. Dahil ako yung nagpapaliwanag, ako yung maharap, tapos ikaw rin ang mamumuno ng pagsuway doon sa magagandang salitang binitawan natin. Ayoko. Pagka ganyan, out ako. But hanggat nariyan ako, hindi pwedeng ituloy yung mga maling direksyon. At yung the usual na sakit ng Pilipino, pag may nanalo, unahan, yung sabi ko nga nung aking interview with Binibining Karen Davila, yung mga Johnny Come Lately, gusto nila una pa sila. Tapos, ang gusto pa nila, buti sana kung gusto nilang mauna dahil totoo yung puso na maglingkod. Kung hindi, kaya lang nila gustong mauna, gusto nila una sila makapagdamba at mangurap na naman sa gobyerno. Yun ang mga tinanggihan ko, yun yung mga linabanan ko. To the point that many of those who were initially submitted to me, yung mga pangalan, ako hindi naman ka-appoint tong mga to. Bukod sa hindi qualified, yung iba ron ay may mga kaso na ng korupsyon at yung iba ron malayo pa lang naaamoy mo na, malansa na ang nais lamang magnakaw sa gobyerno. Sabi ko, as long as I am here, as the Executive Secretary, I am duty-bound to give the President wise counsel. And that's what I am going to do for as long as I am around. Yeah, so Attorney Vic, alam ko hindi madali sa'yo ang pagtakbo bilang independent, ano? And ako nalulungkot ako kasi minsan talagang akala natin kaalyado natin pero may sumisira sa'yo ngayon pa lang. Dahil siguro nakikita nila na malakas din talaga ang dating mo sa taong bayan. So, ano yung masasabi mo sa pagbibintang nila na ikaw daw ay parang spy ba or pakawala ni Bongbong Marcos? Parang may ganon na issue na nababasa ko. Anong masasabi mo sa mga taong yan? Kagaya ng sinabi ko, I will not even spend an ounce of my energy to refute them because it's a waste of time. Itong mga taong walang gawin kundi manira, hayaan nyo lang sila. Kahit araw-araw manira yan, hindi naman tatagos yan. Hayaan natin, I do not owe them any ounce of explanation. If they think na ganun, di wag niyo ako iboto. Wala namang problema doon sa mga naninira. Wala naman, hindi naman pilitan to. Ang pagkakaalam ko, bago ako umalis sa Pilipinas nung isang araw, tayo isang demokratikong bansa. Walang pilitan. At kung ako na may sisiraan ninyo, kasi nga ako, kagaya ng hakbang ng maisog, I always call for the government and for everybody to help uphold, defend, and protect the Constitution. Now, even if I do not agree with what you say, I will defend your right to say it, however wrong your statement may be. Pagtatanggol ko yung karapatan mong sabihin yan. Hindi ako kagaya nung administrasyon ni Bongbong Marcos na ayaw na binabatikos, ayaw sinasabi yung kanilang kamalian at pilit binubusolan. Ang traditional media na nakakalungkot ay napapabilang pa naman doon sa sinasabing Fourth Estate. Yeah. So, ano po ba ang plataforma ng Maisog sakaling tayo ay pala rin na maging parte ng gobyerno?
bilang tunay at maisog na oposisyon, aking dadalhin yung ating war on corruption. Sa gobyerno, aking ipapanukala ang pagbabalik at maibalik ang death penalty sa kasong plunder. Pero bago ho natin ma-excite sa pagbabalik ng death penalty, unahin po natin, kinakailangan nating amyendahan yung plunder law. Kailangan mapababa natin yung threshold niyan. From 50 million, bababa po natin ng 5 million pesos or maybe even lower yung threshold ng plunder. Dahil sabi ko nga, walang reason eh. There's no rhyme, no reason. Talagang hindi mo pwedeng mapaliwanag bakit kinakailangan tayong nakatanga lang habang ninanakawan tayo, hindi natin makasuhan ng plunder. Sapagkat hindi pa umaabot ng 50 million pesos. Malaking kalokohan. Bakit yung mga nakapwesto, yung mga mambabatas, yung taong gobyerno na nagnanakaw ng kalaki-laki, ang tawag honorable or your honor? Bakit yung gutom lang yung pamilya, yung mga anak niyang sanggol, kinakailangan lang niyang pakainin, nagnakaw ng isang latang 5-5 sardinas, makukulong, diretso kalaboso, ang tawag agad sa kanya kriminal o kaya suspect. Bakit ganon? Hindi ba't mas malala, mas masahol at mas hinos yung nakawan mo? Hindi lang pera ang mamamayang Pilipino, hindi lang isa, kundi yung buong populasyon, 115 million Filipinos yung nanakawan mo. At ang pinakamasaklap, ang ninanakaw ninyo ay yung mabigyan ng magandang kinabukasan ang kabataang Pilipino. Pruweba, binawasan nyo nga ng 12 billion pesos yung budget ng DepEd. Ito ay sa kabila na tayo'y kulelat na sa math, sa reading, sa science, sa spelling. Saan nyo linagay yung pera ng 12 billion ng DepEd? Dinagdag nyo dyan sa Senado at sa House of Representatives, 50 billion. Paghahati-hatian po nila yung 50 billion para dyan sa ayuda. Yung ayudang yan, corruption lang ho yan. That's a legitimate, legal way or legalized vote buying.